pag-asa ko'y tanging sa'yo. Pag-ibig mo'y higit pa sa buhay. Ang iyong galang, aking lakas, pangako mo'y yaman kong tunay. Pag-asa ko'y tanging sa'yo, pag-ibig mo'y higit pa sa... Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Pwede na, 13 na rin. 13 na yun, pwede na yan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid na nagmamahal at itinatalaga ang sarili para sa Panginoon. Sa umagang ito, patuloy po tayo na hindi po tayo tumitigil sa ating pagsamba, pagpupuri, sapagkat ang Diyos ay hari ng kapayapaan, hari ng mga hari, at tunay nga na ang Diyos ay sumasa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Anuman ang nangyayari sa mundo o sa bawat pamilya o sitwasyon ng buhay, alam natin na ang Diyos ay ang ating tagapagligtas, ang ating Diyos na kahit kailan ay hindi nagkukulang, bagamat napakatagal na ng ating dinaranas, ay kahit kailan hindi niya pinabayaan ang kanyang mga anak. Amen. Ayan. Bago tayo magsimula ng ating pagsamba, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon naming Diyos na nasa langit, kami po ay sa umagang ito ay nagpapasalamat sa magandang umaga sa aming buhay. Kami po ay may kalakasan sa aming pagising. Kaya nagpupuri kami sa iyo at nagpapasalamat sa lahat ng aming natatanggap na pagpapala. Diyos na hindi nagkukulang, Diyos na aming pag-asa, Diyos na aming sinasamba, at Diyos na kahit kailan hindi kami pinabayaan. Salamat Panginoon dahil Ikaw ay makapangyarihan. Hawak mo ang sa iyong mga kamay ang aming mga buhay. Kaya nagpapasalamat kami at nagpupuri. Kasama namin ang aming mga kapatid online sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa, sa mga makakaabot ng online na ito. Pagpalain kayo ng Diyos. Taga Montalban, o Campo family, sa Mateo, ang Angeles family, at ang CDC family. Abutin niyo po, Panginoon, ng iyong mapaghimalang kamay mula sa iyong langit. Kami po ay nasa lupa. Nakikita niyo po ang kalagayan ng bawat isa. Mapapurihan po kayo at mapasalamatan. Umagang ito, salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Awitin po natin ang King of Majesty. Hallelujah. Praise the Lord. Hari ng mga hari. Hari laging nagtatagumpay. Praise the Lord. I love you, you know that. I want
praises to you. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I had before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord, just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang aming Savior. Praise you, Jesus. Moving in our I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the Darkness, my God, that is who you are. Yes, Lord. Waymaker, Miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. moving in our midst. Yes, Lord. I worship you. We worship you. I worship you. You are here, working In this place, I worship you. I Worship. You are here, Yes, Lord. moving in our midst.
worship. You are here. Yes, Lord. Working in this Oh, wedding this place, oh God. Declare open heaven. Yes, Lord. Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle work, promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Yes. Touching every Opo, Panginoon, touching every heart. Oh, we worship you. I worship. You are here. Healing every heart. Healing Healing every sickness, Lord. I worship. Oh, we worship you. I worship. You are here, Lord. Turning lives Turning around. lives around. Opo, yes, Lord. I worship you. Oh, I worship you. I worship. You are here, Lord. You're mending every heart. I worship you. Oh, we worship you. I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, Promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, Miracle work, promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, Miracle work, promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, Miracle work, promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. Waymaker, Miracle work, promise keep light in the darkness, my God. That is who you are. 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 That is
Hallelujah. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kang mapapurihan sa mga salita mo. Naway ito'y maging ilaw, gabay sa aming buhay. At mananahan kami sa iyong mga salita sapagkat ang salita mo ang buhay, salita mo ang nagbibigay ng nagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming pamumuhay dito sa lupa. Patuloy na ang salita mo ang magbigay sa amin ng kalakasan, ng gabay, Panginoon. At ito po ay maging instruction ng aming buhay na masunod namin sa buhay, Panginoon, sapagkat sa pamagitan nun kami ay ginhawa, magtatagumpay, sapagkat ang salita mo ang siyang katotohanan na dapat namin pinaninindigan, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na ang pangalan mo ang siyang maipa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Isang napakagandang umaga po sa bawat isa. Nawa pong lahat kayo'y nasa maayos pong kalagayan at patuloy pong pinakaiingatan at pinagpapala po ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan ninyo ang ating Diyos sa buhay sa inyong mga tahanan, dito sa ating tahanan, ang ating Panginoon? Dahil alam ko po, sa ating palamang pagsamba, may ginagawa na po ang Diyos sa atin pong kalagitnaan. Ano po? Sa ating pong mga tahanan, sa ating pong mga puso, at siyempre sa ating mga kapatid na sa ngayon ay ating pinapanalangin sapagkat sila rin po ay dinapuan ng mga karamdaman. Kagalingan ay maranasan po nila. Dinedeklara natin ang bukas na kalangitan sa atin pong gawain ngayon pong umagang ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Purihin po ang dakilang Diyos. Nawa ang mensahe po natin ngayong umaga ay maging pagpapala. Hindi lamang po sa ating mga taga-CDC, maging sa ibang mga kapatid na sumusubaybay sa atin at kahit po sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang tema pa rin po natin ay My God is mighty to save. Na po, continuous po tayo. Ang Diyos po natin ay makapangyarihang nagliligtas. Hindi ko na po mabalikan yung kay Pastor Obet, bagamat may 3 puntos po siya binigay about spiritual breakthrough. Siguro balikan na rin natin. Seek God, desperately, yun ang kanyang sinyal sa atin, and trust God completely, at syempre yung worship God in victory sa 2 Chronicles chapter 20. Ngayon po naman ay tatalakayin natin ang buhay po ni Noah. Pag-usapan po natin ang kanyang buhay sa talata pong ito sa Matthew chapter 24, 37 hanggang 39, at mamaya po ay balik tayo sa Genesis sa istorya ni Noah sa pagbaha sa chapter 6 hanggang chapter 9. Sabi po rito sa verse 37 hanggang 39, ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa pagdating ng baha noong panahon ni Noah. Noon ang mga tao'y nagsisikain, nagsisiinom, at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noah. 39, dumating ang baha nang di nila namalayan at tinangay silang lahat, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang Diyos po ang sa magpala sa ating ngayong umaga. Manalangin muna tayo. Pagpalang Ama, salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong kalinga, salamat sa iyong pag-iingat, salamat po sa iyong protection, salamat po sa iyong provision, salamat po sa iyong presence. At sa umagang ito, dinedeklara namin ang bukas na kalangitan sa aming gawain, at sa lahat ng kasabay naming may gawain ngayong pong maghapon sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Kami po mababa, tanging kayo pong siyang maitaas. Bigyan niyo po kami ng sapat na kaalaman, karunungan, kaunawaan, bukas na puso ng salita mo ay maging pakinabang, kalakasan ng bawat isa po para sa amin. Patuloy mo kami samahan at kayo po ang siyang
maluwalhati at maitaas. Minsan pang abutin niyo po yung kalagayan ng aming mga kapatid, like si Ate Beth, yung dalawang Ate Beth po namin, that's Magkaling, Ate Beth Solaybar. Salamat, mahal niyo po sila. Kayo po ang mihipo sa kanilang pangangatawan, patuloy ng lakas ng loob, tapang, at higit kagalingan sa kanila nga pong pangangatawan. In the name of Jesus, provision din po sa pangalan ni Jesus, kahit po kay Pastor Dan, sa kanyang family, in the name of Jesus Christ, maging kay Ate Beth Solaybar, Panginoon, at sa iba pa naming mga kasama, sa CDC, at sa labas ng aming simbahan, mga pastor din po na nagkaroon ng diferensya, Lord God, nagpositibo, sa pangalan ni Jesus, at yung mga kinakapo sa pangailangan, sa inyo naming kamay, sila'y pinagkakatiwala, in the name of Jesus Christ. At yung laban sa COVID ng mundo, ng bansa namin, ng aming probinsya, Lord God, sa inyo namin po, pinagkakatiwala ang aming po mga leaders, patuloy niyo po silang kalingain, bigyan ng lakas ng loob, tapang Panginoon Diyos, at in the name of Jesus Christ, patuloy mo silang pakakaingatan. At ang COVID na ito ay magsasubside na, Panginoon, in the name of Jesus Christ. Salamat po ng marami. Ang lata ito, aming samo sa inyo, at muli, ang yabang lingkod, ay inyong samahan at anoint. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! Amen! Ang ating pong title ay ayan, God will save us from destruction. Na po, God will save us from any kind of destruction. Naniniwala tayo, kaya tayong iligtas ng ating Diyos Ama. Ano po, ating Panginoong Yesus, at siyempre sa tulong ng makapangyarihang Espiritu sa anumang uri ng kasamaan o sakuna. Ito man ay, sabi nga, kagagawa ng tao, ito man ay kagagawa ng kaaway o diablo, mga kapatid, at minsan, kahit gawa nga po ito ng kalakasan, I am declaring sa lahat po sa atin, God will save us from any kind of destruction. Na po, ito pong binasa natin ay passage kung saan binanggit ng ating Panginoong Yesus, sapagkat dito po sa Matthew chapter 24, ipinahayag po niya, ano po, yung mga sign na magaganap na po bago siya bumalik dito po sa mundo. At sabi po sa mga unang pahayag, sa Matthew chapter 24, basahin ko na po ito, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat maraming paririto sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesayas, at marami silang maililigaw. Makarinig kayo ng alingaw-ngaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Okay? At sabi sa 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian sa kapwa kaharian. Magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Na po, yan po yung sinabi ng mga talata pong ito, pero ito po hindi dapat natin, sabi nga, ikabahala at ikatakot. Na po, sapagkat ano po ang sinasabi sa atin, mga kapatid, na po, iyan ay panimula pa lamang, at kapag iyan ay nababalitaan na natin, narinig, nakikita, kasi lindol, kahit saang sulok na ng daigdig, ano, yung labanan, kung saan tayo nakakabalita, ano po, at andyan rin po yung kahirapan, mga kapatid. Sabi nga, aba, kapag iyan po ay narinig mo na, nabalitaan mo na, nakita mo na, sa halip na tayo po'y mabahala at matakot, tayo po'y magalak. Sapagkat nalalapit na po ang araw ng ating pagliligtas. Ibig sabihin, nalalapit na po ang araw kung saan nais tayong kuhain na o balikan ng ating Panginoon dito sa lupa at dalhin siyempre sa kalangitan. Na po, purihin po ang dakilang Diyos. At sabi po, sa binasa natin kanina sa verse 36, hindi ko na po naipasulat, wala pong nakakaalam ng oras at araw ng kanyang pagbabalik. Ano po? Ang Ama lamang po raw. At ang kanya po raw pagbabalik ay mahalin tulad po raw sa pangyayari sa kapanahunan nito pong si Noah. Nang panahong iyon, ang mga tao ay kumakain, umiinom, nag-aasawahan, nagsasaya, nagtatrabaho, mga kapatid. Ano po? Ganun din daw ang pangyayari na babalik
ang ating Panginoon. Ibig sabihin, yung normal ang buhay ng tao na ginagawa, yung mga tinukoy ko po mga kapatid, po, bagamat wala pong tinukoy kung anong oras, anong araw, anong petsa, o ano pong taon, kung kailan darating ang ating Diyos. Kaya nga po, sabi kanina sa verse 4, kung may nagsabi na ako ang Mesayas, paparating na ang Mesayas, ano po, sapagkat noon pa man, marami na pong nagpipredict. Nung ako'y nasa Cavite, 1992, October 28, merong isang simbahan doon na alas 12 raw ng gabi. Kailangan na silang magtipon sa kanilang churches na po. 2 weeks bago po mag-October 28, ipinagbebenta na po yung mga ari-arian, yung mga gamit, at nagtipon sila sa lugar na yon sapagkat sila daw ay susunduin na ng Panginoon. Pero iyon po ay hindi po nangyayari. Laking frustration po para po sa kanila. At maraming beses na po iyan na ulit-ulit. Ano po? At kasi nga, sabi doon, huwag kayong maniwala sa mga ganon. Sasabi na siya raw ang Mesaya o anak ng Diyos na tagapagligtas, mga kapatid, sapagkat ang ating Panginoong Jesus lamang po ang tangi pong magliligtas. Kaya wag agad ka tayo maniniwala. At ngayon nga, pandemic na ito, dapat, sabi nga, lagi rin tayong prepare sapagkat hindi natin tiyak sa ating mga sarili. Ano po? Kaya ibig sabihin, hindi natin tiyak sa ating mga sarili kasi maraming tinatamaan ng pandemya. Pwede rin tayo tamaan, pero hindi ka naman yan pinapanalangin para po sa atin. Basta ang mahalaga lamang po, tiyak tayo, anumang oras, anumang araw, na kung saan tayo patutungo, kung saan tayo pupunta. Ano po? Dahil po sa atin pong Panginoon Jesus. So, dito, puntahan natin si Noah. Ano po ba ang nangyari ng panahon ni Noah? Ang sabi ng salita ng Diyos, ng panahon ni Noah, ang lahat po raw ng mga tao ay sobrang sama na. Sukdulan na po sa kasamaan at bukod tangi na ito pong si Noah ang siyang namumuhay na matuwid. Ano po? At kinalulugdan po siya ng ating pong Panginoon. Kaya naman siya po inutusan ng ating Panginoong Jesus na gumawa po ng arko o barko para po siya po'y maligtas kasama po ng kanyang buong pamilya o buo niyang sambahayan. At dahil po sa kasamaan ng tao ng panahong iyon, ano po ang ginawa ng Diyos? Nagpadala po siya ng tinatawag na destruction. At wawalo lamang po ang naligtas. Sabi nga natin, si Noah, ang kanyang asawa, 3 niyang anak, at yung mga asawa ng kanya pong mga anak. Imagine mga kapatid, buong mundo po iyon. Pero ilan lamang po ang naligtas? Wawalo lamang po ang naligtas. Ano po? So, sila po'y napahamak hindi dahil gusto ng Diyos na sila po'y mapahamak. Sila po ay napahamak mga kapatid dahil binaliwala ng mga tao ang mga paalaala at mensahe ng Diyos sa kanila sa pamagitan po nitong si Noah. Sa pagbabalik naman ng ating Panginoon sa ngayon mga kapatid, alam naman natin, hindi lamang po 8. Marami po ang gustong iligtas ng ating Panginoong Jesus at makapasok sa kanyang kaharian. Ang kailangan lamang gawin ng tao ay magpasya. Ano po? Nasa tao po ang papagpapasya kung paano ang tao po ay maliligtas. Ipinadala niya si Jesus upang maging katubusan ng bawat kasalanan ng sino man sa atin, mga kapatid, ng lahat ng tao sa mundo. At sino mang sasampalataya sa Kanya ay hindi pura mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, mga kapatid, nasa atin po ang desisyon. Kung gusto mong mapahamak, huwag mong tanggapin ang paalaala ng Diyos. Ngunit kung gusto naman nating maligtas, ano po ang dapat nating gawin? Pakinggan natin ang salita ng Diyos at tanggapin si Jesus bilang sariling Panginoon at tagapagligtas ng atin pong mga buhay. Ngunit ang sasabihin ko ngayong umaga sa inyo mga kapatid, God will save us from destruction. Sapagkat tinanais po ng Diyos na tayo po ay maligtas sa lahat po ng kapahamakan. Ngayon, tignan po natin kung bakit si Noah, 10 na kanyang pamilya ay naligtas. Ano ba yung pangunahing bagay na nakita ng Diyos sa kanya? At paalala po mga kapatid, ang pagdating puro ng Panginoon ay mahalin tulad sa pagdating ng baha nung panahon po ni Noah. Kaya ating papansinin yung 5 bagay na naging katangian
nito pong si Noah. Actually, noon, tinuro ko na po ito sa ibang tawag dito, yung pagtuturo lamang po. Kung sa inyo ngayon ito, ipapahayag. Ano po, dati ang title ko dyan ay Characteristic of Noah, the Tensure is Salvation. Nandun yung kanyang strong conviction of sin, full-hearted obedience, nandun yung kanyang burden for life, at yung faith with perseverance, at yung kanya pong worship and thanksgiving. Kalaunan, hindi lang 5, naging 6. Yung kanyang wholehearted, ay yung kanyang loving God, supremely. Ngayon, tingnan natin 5 bagay po na ito. Ano po, na gusto ko lang pong i-share sa inyo. Number 1, ayan, Noah, we must live right in the midst of unrighteous world. Mga kapatid, na kung iyan ay naging buhay noon ni Noah sa ating panahon ngayon, napapasama ang mundo, kailangan tayong mamuhay ng matuwid sa gitna ng hindi makatuwirang mundo o sa gitna ng pagpapakasama ng mga tao. So, how to keep ourselves safe from destruction? We must live right in the midst of unrighteous world. Ang sabi ng Biblia, itong huling panahon, ang mga masasama ay lalong magpapakasama. Ngunit ang mga taong mabubuti ay lalong magpapakabuti. So, yamang tayo po'y mga Kristyano, sa kabila ng papasamaang mundo, wag tayong umayon doon. Kung paanong si Noah hindi nag-compromise sa kasalanan ng mundo, kahit sobrang sukdulan na sa kasamaan, mga kapatid, siya pa rin po ay nagpakabuti. Siya pa rin po ay naging matuwid sa paningin ng atin pong Panginoon. So, doon po tayo lumakad. Doon po tayo umayon. Sabi po ng Genesis chapter 6, verse 5 hanggang 9, nakita ni Yahweh na labis ng kasamaan ng tao at wala na itong iniisip na mabuti. Kaya't ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Sa 7, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng tao ng aking nilalang, lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon, bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? So parang nagsisisi ang Diyos, no? At pagdating ng verse 8, sa mga nilalang niya'y si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. At sa verse 9, napakabuting tao ni Noe, siya na lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon, palibhasay, namumuhay na kasama ng Diyos. So dito natin makikita na si Noah, mga kapatid, ay live right in the midst of the unrighteous world, mga kapatid. Bakit po? Because Noah walked with God. Palibhasa po raw si Noah ay lumalakad kasama ang ating Panginoon. Namumuhay kasama ang ating Diyos. Minsan po raw merong isang Kristyano na kung tawagin ay Kristyano kuno. Ibig sabihin parang peking Kristyano. Sa pinanaginip na araw-araw niya po raw kasama ang ating Panginoon kahit saan po siya pumunta. Kaya isang umaga, sa kanyang panaginip, hapagkainan, kakain po sila, ang instruction niya po sa kanyang pamilya, manalangin tayo. Magpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos. Gayong noong hindi siya pananaginip, hindi niya po iyon ginagawa. Pero sa panaginip na iyon, dahil kasama niya ang Panginoon, siya po ay nanalangin. After nilang kumain, nag-prepare na po siya para pumasok sa trabaho, matapos maligo, nagbihis, sumakay siya ng kanyang kotse, nagulat siya, nandun na si Jesus. At sabi niya, hanggang dito ba naman, sasamahan mo ako? Kahit saan ka pumunta, sasamahan kita. So wala siyang nagawa, pasok siya sa opisina, nandun po yung kanya pong, kaibigan, kasama sa trabaho na meron silang, pitik, kung na tinatawag, under the table, pero hindi niya yung pinansin. Sabi siya kanya, tropa, pare, tayo, malaki kinita natin, pero hindi niya yung pinasa kasi nga, pinansin, kasi nga kasama niya ang Diyos. At pagpunta niya doon sa mga iba pang mga kasama, dati kapag nag-usap ay may mga green joke, may mga bate na yung pitpa, ang kanilang mga pinambabate, hindi niya po yung ginawa. Sapagkat, saan man siya pumunta, ano man ang kanyang ginagawa, sinamahan siya ng Diyos. At bigla po siyang nagising. Na parang totoong-totoo yung lahat ng kanyang panaginip.
At dahil sa panaginip na iyon, iyon po yung nagpasimula para siya magsisi sa kanya pong kasalanan at manumbalik at sumamba, mahalin ang Diyos ng tunay. So, ano ibig kong sabihin? Wag na po nating hintayin, managinip pa tayo para mamuhay tayo ng matuwid. Ito pong si Noah, dahil kasama niya po ang Diyos, mga kapatid, siya po'y nakapamuhay ng matuwid. Ang naging damdamin ni Noah pagdating sa kasalanan ay pagkamuhi. Ang naging damdamin ni Noah sa kasalanan ay pandidiri. Ano po, hindi katulad ng ilang tao na kapag nakakita ng tukso, nakakita ng kasalanan, para bang lechon ito, na kay lutong, na kay sarap anuhin, kumbaga, pisilin o kainin. Ano pa, pag nakakita ng hita, wow, ang lalaki ng mata, nagdumudumi ng isip. Kapag nakakita ng nagiinom, parang naglalaway at gusto ring tumagay. Ano pa, kapag nakakita ng sugal, ganun. Nakikita ni Noah lahat ng kasamaang iyon, pero si Noah, mga kapatid, meron siyang pandidiri, meron siyang pagkamuhi pagdating sa kasalanan. Ang tawag natin dyan ay tinatawag na strong conviction of sin. Napakalalim ng conviction ni Noah. Napakalakas, napakataas ng conviction niya sa kasalanan. Kaya sa halip na siya po'y umayon sa kasamaan ng mundo, hinanap niya po ang mukha ng Diyos. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 4 po yata iyon, sa pamagitan ng Holy Spirit, tinulungan niya tayo na makapamuhay ng tapat at makaiwas sa kahalayang umiiral sa mundong ito. Sa wikang English, yung tinatawag na power to say no to sin. Through the power of the Holy Spirit, salamat, binigyan tayo nito ng kapangyarihan. Sabihin sa kasalanan, ayaw ko na sa iyo. Sabihin sa kasalanan, break na tayo. Kaya mga kapatid, yan po ang dahilan kung paano si Noah nakapamuhay. So, kung nagawa yun ni Noah, kaya rin po natin iyong gawin. Dahil pinatubayan tayo ng Diyos, tinanggap natin ang banal na Espiritu, sabi ni Juan, ako ay hindi karapat-dapat magdala ng kahit kanyang panyapak. Ako ay nagbautismo sa tubig, tanda ng pagsisisi at pagtalikod ng tao sa kasalanan, pero ang kasunod ko ay magbabautismo sa akin sa Espiritu na may kasamang apoy. At dahil sa apoy na yon, yan po ang sumusunog ng desire natin gumawa ng kasalanan. At dahil doon, mga kapatid, nagkakaroon tayo ng kakayahang makapamuhay ng matuwid. Ano po? Kaya kung nagawa yun ni Noah, sa buhay natin, kaya rin po natin gawin ang bagay na yun. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, pastor, sa loob ng aming tahanan, tungayaw dito, tungayaw doon, paglabas ng tahanan, bisyo dito, bisyo doon. Kaya naman, paminsan-minsan, ako ay naengganyo sa tukso. Ako ay nagkakasalak. Ano po? Alam niyo po, yung aking ilustrasyon na isda galing sa dagat. Ano ba yung isda na galing sa dagat? Galunggong. Ano pa? Yellowfin. Mga dilis. Mga pating. Ano pa? Pero kapag iyan po'y nahuli, galing sa dagat, di niyo po ba napapansin, bakit kapag iluluto natin, nilalagyan pa rin natin siya ng asin? Anong dahilan? Bagamat naninirahan siya, galing siya sa alat ng dagat, hindi siya nahawa ng alat ng dagat. Kaya nilalagyan natin ng asin para, siyempre, magkaroon ng lasa. Sumarap. Ano po? So, ang ibig kong sabihin, katulad ni Noah, bagamat sukdulan sa kasamaan, ang lahat ng tao nung kanyang panahon, hindi siya nahawa. Sa halip, ang kanyang ginawa ay hinanap ang mukha ng Diyos. So, kung tayo po ay tunay talagang nagmamahal sa Diyos, nananalig sa Panginoon, pinapasok mo talaga si Kristo sa iyong buhay bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, so, meron tayong kapangyarihan makaiwas sa kasalanan. So, hindi ko naman sinasabing perfecto, nagkakamali pa rin tayo. Ang kagandahan na po, tulad tayo ni David, na kung magkamali, meron tayong conviction, pagsisihan ang ating mga kasalanan. So, meron na kasi tayong bagong nature. Yung pusa, dahil likas siyang malinis, kahit hindi siya maligo, maintain niya yung kanyang katawan na makinis. Siya, dinidilaan niya yan. Pag naputikan, hindi yan mapakali, pupunta sa isang sulok para tanggalin yung putik sa kanyang katawan. Pagka dumumi, maghuhukay, tatabunan pa. Kasi likas siyang malinis. So, simula noon, mga kapatid, dati akong baboy, dating aso, na yung aso kapag sumuka, iikutan, kakainin ulit. Di ba?
Dating baboy, kahit paliguan mo, pagka gusto niyang magdumi, yung sarili niyang dumi sa katawan, dudumi pa, yan, iikot yung kanyan. So, ganyan tayo dati. Wala tayong lakas makaiwas sa tukso o sa kasalanan ng mundo. Pero salamat, nung receive mo si Jesus, nagkaroon tayo ng tinatawag na bagong nature. Para na tayong mga pusa na hindi mapakali. Kapag tayo'y nagkasala, magsisisi talaga tayo. At kung nakakasala tayo sa ating kapwa, nakapanakit tayo sa ating kapwa, binibigyan tayo ng conviction ng Diyos para aminin ang ating kasalanan at lapitan ng tao at humingi ng tawad sa Kanya. At ganun din sa atin pong Panginoong Diyos. So, hindi natin pwedeng i-reason out. Dahil ang mundo ay papasama. Sabi ko nga mga kapatid, ang mga masama, higit na magpapakasama, pero ang mabuti, higit po silang magpapakabuti. Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya kahit sino pa man, yung mga naging tunay na Kristyano, kahit sila pa po ay mapunta sa tinatawag na politika, at yung mga kasama ay nagkukurap na, pwede siyang hindi mahawa sa korupsyon. Tulad ni Daniel, tulad ni Joseph, purihin po ang dakilang Diyos. So, si Noah po ay namuhay ng matuwid sa gitna ng kasamaan ng mga tao. Kaya nga sinasabi sa atin ng Biblia, do not conform to the standard or pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Romans chapter 12 verse 2. Nang sa gayon, atin daw maunawaan, atin daw mababatid ko ng mabuti, kalugod-lugod at perfect will of God. Kung tutuusin, napakahirap po kay Noah na mamuhay ng matuwid. Sapagkat yung kanya pong mga siguro kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay, mga kapatid, ay namumuhay na kasamaan, pero again, na-maintain ni Noah na mamuhay ng tuwid. Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya, sa unang insight natin, pwede rin pala kung nagawa yun ni Noah, mga kapatid, isang palatandaan na ang isang tao po ay tunay na ligtas, live right in the midst of unrighteous word. Sa kabila ng lahat, tayo pa rin po ay maging ilaw at liwanag asin ng mundo pong ito. Purihin po ang Diyos. Yan po yung number 1 na makikita natin sa buhay po ni Noah. Ikalawa, Noah walked in close fellowship with God. Si Noah po ay namuhay o lumakad ng may kalapitan sa pakikipag-ugnayan sa atin pong Diyos. Sabi ng verse 9 again, napakabuting tao ni Noah, siya na lamang ang natitirang matuwid. Nang panahong iyon, palibhasay, namumuhay, nakasama ng Diyos. So, na-maintain po iyon ni Noah. Ang kanya pong relasyon sa Diyos ay tunay na buhay. Inakailangan din po nating alagaan ang ating relasyon sa Diyos nang hindi po ito mamatay. Sa totoo lang mga kapatid, wag naman sana na mapabayaan ng marami ang kanilang relasyon sa Diyos dahil nga sa ngayong pandemya na ito, tayo po ay walang fellowship, online lang, katulad din po ng iba. At lalo na kung wala ka pang data ka lang ang ginagamit at wala ka pang internet sa iyong house, ano po yung ginagawa ninyong mga paraan para po yung inyong relasyon sa Diyos ay ma-maintain? Si Noah po mga kapatid, lagi niya kinakausap ang Panginoon. Pinapakinggan niya ang Diyos. At si Noah po ay gumagawa ng kalugod-lugod sa Panginoon. Sabi po ng Romans 8:5, ang taong nabubuhay sa laman ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Pero ang taong nabubuhay sa Espiritu ay nahuhumaling sa mga bagay ukol sa Espiritu. Nawa po mga kapatid, yamang pinatubayan tayo ng banal na Espiritu, wala tayong ibang kinahuhumalingan sa ngayon, kundi yung mga tinatawag na Christian discipline. Andyan yung Bible reading, andyan po yung ating devotion, ngayon po ay linggo, nawa po, yung ating kasabikan, yung ating pong kauhawan, na pakinggan ang salita ng Diyos ay hindi po nawawala. Sapagkat kung iyang relasyon mo sa Diyos ay iyong pababayaan at unti-unting mamamatay, baka bumalik yung ating pagkahumaling ukol sa mga bagay sa laman. Na minsan, handyan ka na naman tumatagay, handyan ka na naman nagsisigarilyo,
Handyan ka na naman, nag-iisip ng masama, nakapagmumura. So, di ba, yun ay sign na po, na yung atin pong relasyon sa Diyos ay atin pong napababayaan. Si Noah, mga kapatid, maintain niya po ang kanyang close fellowship with God. Naalala niyo po, nung si Noah po ay, di ba, handyan, bumaha na, at natapos na po ang baha. Ano po ang unang ginawa ni Noah? Hindi po siya nagliwaliw sa lupa o naggala. Ang ginawa po ni Noah, siya po ay gumawa ng altar. At sa paggawa niya po ng altar, siya po ay nag-alay sa Panginoon. Kasama po ng kanyang pamilya, isang pares na malinis na hayop at isang pares na malinis na ibon. Bakit po kaya naging priority para kay Noah ang bagay na yon? Sapagkat na-sense ni Noah na sa dami-dami ng mga taong napahamak, ang kanyang pamilya lamang ang iniligtas ng Diyos. Mga kapatid, magdadalawang taon na po ang COVID, pero salamat sa biyaya ng Diyos, ito pa rin tayo. Ligtas pa rin po tayo. Hindi ko naman sinasabi na yung iba nating mga kasamang kinuha na ng Panginoon, yun lang yung araw nila. Yun na, hanggang doon na lang po yung panahon po nila. Na-fulfilled na po nila yung kanilang calling o tawag ng Panginoon sa kanila. Pero tayo mga buhay pa, like Noah, mga kapatid, sa dami-daming napahamak, nagpasalamat siya at sumamba sa Diyos dahil sa dami ng taong nangamatay, pamilya niya ang iniligtas. Nawa po, masense po natin iyan. Yung iba sa atin, may mga nagpositibo sa COVID, pero salamat sa biyaya ng Panginoon, survivor po sila. Iniligtas po sila ng ating Panginoon. At tayo po, bagamat tayo'y lumalabas, dahil frontliner tayo, may nakakahalubilo tayong mga tao, salamat, iningatan po tayo ng Panginoon. So, kung buhay talaga ang iyong pakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi mawawala sa iyo yung bagay na yan. Yung pagkahumaling sa mga bagay na espiritual. Lahat ba'y excited sa linggong ito? Purihin po ang dakilang Diyos. Kung noon, nung isang linggo, nakapaghintay tayo ng alas 10, dahil si Pastor Obet, dahil alanganin nga naman yung time po nila. Ngayon, balik tayo ng 8:30, praise God, 8:30 na naman kami, di ba? Dapat andun po yung ating uhaw at gutom na hanapin po siya. Yun po yung ikalawa, mga kapatid, Noah, walk in close fellowship with God. Mga kapatid, yan po yung kailangan natin maging pamumuhay. Again, ang ating Panginoong Yesus ay babalik katulad ng kapanahunan ni Noah. Na normal ang buhay. Kumakain, umiinom, nag-aasawa, nagsasaya, nagtatrabaho. Sa panahon din po natin, ganun. At kaya niya sinabi na walang oras, walang araw, walang petsa, walang taon para tayo po ay maging handa sa lahat ng panahon. Pangatlo, do what God has commanded us to do. He did was commanded him to do. Yun po yung nakalagay sa verse 22. Mamaya babasahin natin ng chapter 6. Ginawa po ni Noah ang lahat ng ipinagagawa sa kanya. Dito po sa verse 13 ng chapter 6 hanggang 22, sinabi ng Diyos kay Noah, dilipulin ko ng ang tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong na may mga silid, pahiran mo ng alkitran, loob at labas. Para malagkit yan, parang pintura. Higit pa sa pintura, siyempre ginagamit sa daan. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba, so detalyado pati sukat, 75 ang luwang at 45 ang taas. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid, isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. So, di ba? Bintana. Gawin mong 3 grado ang daong at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. So, 3 palapag. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipon ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit, ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang mga asawa nila, at pumasok kayo sa daong.
Magsakay ka ng isang pares ng bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamatay. Dito mga kapatid, isang pares ng hayop. Pero pagdating po sa chapter 7, basahin natin mamaya 7 pares na hayop na malinis. Magsakay ka rin ng isang pares ng bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Sabi rito, alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. So, nag-imbak dyan ng pagkain. Ito pong si Noah. Alam niyo po, yan po ay tumagal ng 1 taon at 10 araw. Ano po, pero hindi sila pinabayaan ng ating pong Panginoon. So, dito po pinag-utusan ng ating Panginoong Yesus, ng ating Diyos na po. Wala pa si Jesus ng ating Panginoon, ng ating Diyos, Ama, mga kapatid, detalyado, ibinigay kung anong sukat, 450 ang haba, 45 ang luwang, 75, 45 ang luwang, 75 ang luwang, 45 ang taas, lagyan ng alkitran, loob at labas, lagyan ng bintana. Ayun, may bintana banda sa may gilid, ano po. At kung anong klase ng kahoy ang gamitin, yun po yung ginamit. At sabi po ng verse 22, at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniuutos sa kanya ng Diyos. Noah did everything that God commanded. At sa atin, do what God has commanded us to do. Na po, na kung ano man ang iniuutos sa atin ng Panginoon, katulad po na iniutos niya kay Noah, mga kapatid, yun po yung kanya pong ginawa. Imagine, kung si Noah po ay hindi sumunod sa pinagagawa ng Diyos, malamang po si Noah po ay hindi naligtas. Pangalawa, hindi rin po naligtas ang kanya pong pamilya. Ano po? Kaya, ang gusto nating sabihin dito, meron po talagang pagpapala sa sumusunod. Di ba? Meron pong pagpapala sa sumusunod. Katulad ni Noah, naligtas siya. Pangalawa, naligtas ang kanyang pamilya. Pangatlo, naligtas ang lahat ng uri ng mga hayop, 7 pares na malinis at 1 pares na marumi. Kung hindi ho kaya nagpasok ng manok na pares-pares, ito pong si Noah, palagay nyo, meron kaya tayong kinakain fried chicken ngayon? Baka wala. Kung hindi kaya nagpasok ng pares-pares na baboy, o 1 pares, marumi yata yung baboy, no? 1 pares daw sa marumi. 1 pares na baboy, mga kapatid, kaya dumami din naman yun eh. Di wala sana tayong pork chop ngayon? Di ba? Wala sana tayong kinakaing liempo ngayon at lechon. Di ba? At kung hindi rin siya nagpasok ng baka, di wala tayong corned beef. At marami pa. Di ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Salamat sa pagsunod ni Noah, mga kapatid, sa instruction ng ating Panginoon, pati po tayo, hindi lang kanyang pamilya, ay napagpala. Ang blessing na ito'y dumating from next generation. Ano po, hanggang susunod pa sa henerasyon po natin. Ganon din po sa atin, i-apply po natin. Salamat dahil sa pagkakilala natin sa Diyos, nakapamuhay tayo ng matuwid. Salamat, yung ating ugnayan sa Kanya ay naging buhay na totoo. At pangatlo, natuto tayong sumunod. At sa ating pagsunod, mga kapatid, inalis na ng Diyos ang sumpa at tayo po'y pinalitan na ng tinatawag na pagpapala. Ganon din po sa panahon natin ngayon ng pandemya, malalampasan natin ang kapahamakan kung magiging masunurin po ang bawat isa sa atin sa bawat protocol. Tama po ba? Huwag lalabas kung pinagbabawalan ka lumabas. Kung meron ka nang nararamdaman sa katawan, huwag ka nang lumabas. Di ba? Si Noah, ginawa po niya ang ipinagagawa ng Diyos. Gaano po ba katagal na ginawa ni Noah ang arko? Mga kapatid, ito po ay tumagal ng 100 at 20 taon ayon po sa mga Bible scholar. 100 to 120 years. Hindi katulad ngayon, madali nang gumawa ng mga building eh. Na po, yung China nga eh, yung kanilang mga quarantine facility, ilang araw lang, 2 weeks lang yata, 10 days lang yata, naitayo na. Si Noah, 120 years. Kasi nga, wala pa naman lagari yata noon, wala pang chainsaw noon. Ano po? Mano-mano, hindi ko alam paano ginamit. Pero ang ganda na nakita nating arko kanina, no, sa picture. Na po, di ba? Eh, nilagyan pa ng alkitran, loob at labas. Ano? So, ano ibig kong sabihin? Sinunod ni Noah, detalyado,
yung bawat sukat, mga kapatid, na instruction ng ating Panginoon, lagyan ng alkitran. Palagay nyo, kung hindi niya nilagyan ng alkitran yon, baka pinasok din po yun ng tubig. Mula sa ilalim, sa gilid, mga kapatid, at nalunod nga rin po sila. Pero salamat, hindi po ganoon nangyari. What is the point? Kinakailangan, sumunod po tayo kung ano ang ipinagagawa sa atin ng Diyos. If you want to be saved from any kind of destruction, do what God has commanded us to do. Si Jonah po'y inutusan ng ating Panginoon. Pumunta ng Ninive, pero ano po ang ginawa ni Jonah? Sa halip na siya po'y pumunta ng kanan, pumunta po siya ng kaliwa. Sabihin natin, Jonah, pumunta ka ng Maribeles, pero ang ginawa ni Jonah, pumunta ng dinalupihan. So taliwas ang kanyang sinakyang barko. At natulog pa siya sa pinakailalim ng barko. At dahil nandun siya sa barko, naka-experience si Jonah ng destruction. Ano po? At nadamay pa yung tripulante ng barko, 15 yata yon, na kinasasakyan niya. At walang mga takot yun sa Diyos, pero nagkaroon ng, marunong din tumawag sa Diyos. Ano po? At dahil matindi po yung barko para gumaang, ang lahat ng mga kargada ay pinagtatapon. At nakita ng kapitan si Jonah sa kabila na nagngangalit ng bagyo, nagtatago, natutulog. Sabi sa kanya, manalangin ka sa Diyos mo. At shortcutin na po natin, alam natin, nalaman kung sinong dahilan, kaya may bagyo ng time na yon, mga kapatid, dahil kay Jonah. At sa halip, na sabihin ni Jonah, sige, balik tayo, nasa dinalupian tayo, punta tayo ng Maribeles, para mawala yung barko. Ang sabi ni Jonah, mas gusto ka pang mamatay, itapon nyo na lang ako sa dagat. Naka-experience siya ng destruction ng matinding barko, naka-experience siya ng malupit na karagatan, at sa karagatan, mga kapatid, salamat, nag-utos ang Diyos ng malaking isda at nilulun po nito si Jonah. Na kung paanong si Jesus o si Jonah ay 3 araw at 3 gabi sa loob ng isda, ganun din po raw si Jesus sa loob sa ilalim ng lupa. So para ipakita sa inyo, 3 days, si Jonah nasa loob ng malaking isda. At dahil po, mga kapatid, doon, si Jonah po'y nakalbo. Nagkaroon na ba kayo ng problema na nakalbo kayo? Katulad ni Jonah, nalagasan ng buhok, napanot. So, matinding problema yon. At doon po, na-realize ni Jonah yung kanyang pagkakamali. At alam niyo po, nung siya po'y nagsisi at nagpasalamat sa Panginoon, ano po, na siya po'y iligtas, alam niyo po, saan siya iniluwa? Sa Ninive. Mga kapatid, delayed obedience. Ano po? Si Jonah. Ano po? Ayan na lang po natin anong gusto nating ipakita dito. Kung ayaw nating magdamay ng ating kapaligiran, mga kapatid, kung ano po instruction ng Diyos sa atin, sundin po natin. Sapagkat kung tayo po susuway, katulad po nitong si Jonah, mga kapatid, na damay pa yung maging kargada ng barko. Tapos magsisisi rin naman pala sa huli, kaya naman dun sa iniluwa ng malaking isda sa pampang ng Ninive. At bukod tangi, si Jonah po'y nangaral sa Ninive na walang compassion. Magsisi kayo, gugunawin ng Diyos ang lugar na ito. Diba? Pero, hinipo ng Diyos. Ano po? Kumbaga, nakanti yung mga puso ng mga tao mula sa hari. 120,000 sila bukod pa sa mga tulog. No, para lang ipakita sa inyo, mga kapatid. No, yung ganun pong bagay, kaya napakahalaga po ng tinatawag na pagsunod. Sa pagsunod ni Jonah, mga kapatid, naligtas. Ano po, yung mga tao sa Ninive. Kaya napakahalaga po ng tinatawag na pagsunod. Kaya sumunod tayo, bagamat minsan parang mahirap sundin, sumunod po tayo. Alam niyo po, isa pa, si King Saul. Si King Saul po inutusan ng Panginoon. Digmain yung Amalek. Ang instruction, patayin lahat ng tao, sumususuman, bata, matanda, patayin ang lahat ng klase ng hayop. Pero alam niyo po, sumunod po si King Saul, pero partial. Partial obedience is a sin. Mga kapatid, tinira ni King Saul yung hari, tinira ni King Saul yung mga matatabang mga hayop at inihandog sa Diyos. At dahil doon, mga kapatid, ni-rebuke siya ni Samuel. Ang sabi sa kanya, obedience is better than sacrifice. Mas mabuti po ang pagsunod kaysa handog. At dahil sa ginawa nito pong si King Saul, mga kapatid, at paulit-ulit pa, nasundan pa yon ng pagsuway, dahil doon yung anointing ng pagiging king ay inalis sa kanya at ibinigay sa iba. Alam natin kay King David,
napunta. At dahil wala na siyang anointing, ano pong pumapasok kay King Saul? Evil spirit. Ano po? Siya po yung napoprocess. Pagkaabitan lamang po siya, doon po siya lumalaya. So, kung ayaw natin ng yung anointing ng Panginoon, mga kapatid, na binigay sa atin ay mawala. Ano po? Anong kailangan natin gawin? Obey. Sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon sa atin. Kung sinasabihan ka ng Diyos na love your enemy, mahalin mo ang iyong enemy. Forgive your enemy, patawarin mo ang iyong enemy. Nung isang araw, habang ako po'y nasa banyo, bigla nag-flash sa akin yung devourer. Nung bigla ko yung devourer, dinala ko ng Diyos sa Malakay. Ano po, yung mga faithful sa tithes and offering, mga kapatid, anong sabi ng Bible? After verse 10, kung magiging tapat tayo sa ikapo, ano gagawin ng Diyos? Bubukas niya raw ang langit, ang durangawan ng langit, at ibubuhos sa atin ang saganang pagkapala at sasawayin niya ang lahat ng salot. COVID ay isa sa mga salot. Ano po? Isa sa mga salot. At iba pang mga salot, siyempre, marami yan. Ano po? Din lang naging sumagi sa akin pong isipan. Kaya, malaki rin po nagagawa po nun. Nasa kabila ng hirap ng buhay, tapat pa rin po tayo. Sabi nga kagabi ng mga pastor, ano po, yung, kasi dumalo kami sa, ano ba tawag doon kagabi, kay Alan Peter Cayetano. Ano po, para po sa Zoom meeting, mga kapatid, sabi ng pastor, ang mga miyembro niyo po ba ay naka-quarantine? Opo. Sabihin niyo sa kanila, tao lamang ang naka-quarantine, pero yung tithes and offering hindi dapat nakaka-quarantine. Nakakarating pa rin sa simbahan. Kaya, mga kapatid, alam niyo po, malaking tulong po yun. No? Hindi ko naman sinasabi mga naka-COVID na hindi kayo tapat. Ano po, ang gusto ko lang sabihin, yung mga salot, mga kapatid, ay papalisin ng Diyos sa atin sandali na tayo po naging mga faithful sa atin pong Panginoon sa mga pinapagawa niya po sa atin. At sabi po ng chapter 7, verse 1 to 3, sinabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa daong, sa lahat ng tao, ikaw lamang ang karapat-dapat sa akin. Ayan. Magdala ka ng 7 pares sa bawat, ayan, naging pare, 7 pares ha. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. So, dinitali na ng Diyos. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dalhin. Gagawin mo ito upang ang bawat uri ng ibon at hayop ay maligtas. Sa gayon, daraming muli ang mga ito. Kasi nga, pagbaba ni Noah after ng baha, anong ginawa niya? Naghandog siya sa Diyos ng 1 pares na hayop na malinis at ibon na malinis ko. So, kung 1 pares lang na ibon at hayop ang kanyang dinala, puro marumi na lang kinakain natin. Ano pa? Kaya 7 pares. May natira pang 6 na pares. At yun po ay dumami pa ng dumami. Kaya mas marami ang mga hayop na malilinis at mga ibong malilinis. At alam po ninyo, pumasok si Noah. Ano pa? Dito kung dinilay ni Noah, yung pagpasok, malamang nalunod po siya. Pero sa verse 16, ayon sa utos ng Diyos, pagkatapos niyang pumasok, isinera ni Yahweh, mga kapatid, ang pinto ng daong. Ito, total lockdown to ha. Total lockdown to mga kapatid. Nagkaroon din po ng lockdown at hindi lamang po 1 buwan na lockdown. 3 months na lockdown, 2 weeks na lockdown mga kapatid. Ito pong sila Noah. Si Noah po ay pumasok sa daong ng ang edad niya ay 600 years. Ika-17 araw ng ika-2 buwan. Para bang February 17. 600 years siya. Alam niyo po, kailan po bumaba si Noah? Sa daong mga kapatid, 601 years na po siya. Nakalagay po yung Genesis 7:11, nandun po yung edad ni Noah. 600, yung siya'y pumasok at ika-17 araw sa ika-2 buwan. At lumabas po si Noah ng 601 years na po siya, alam niyo po, ika-27 ng 7 araw ng ika-2 buwan. Genesis 8:14. Kaya ko po nasabi na siya po ay 1 taon, 10 araw doon po sa arko. Ika-27 araw na ika-2 buwan, bumaba na ang tubig at nagbigay ang instruction ng Diyos, Noah, bumaba na kayo.
Yun po ang instruction doon. So, ang gusto lang natin sabihin mga kapatid, na lockdown po siya, pero hindi po sila nagreklamo. Sa ngayon, 2 weeks lockdown, reklamo na ng mga tao. Nako, dadagdagan na naman. Paano na naman kaya after September 7? Yung ano ba yun? Yung tawag dito? Na panibagong tawag sa lockdown na naman? Na po, na tinatawag na isinasangguni ng OCTA o ng mga IATF. Medyo yung bukod sa hard lockdown, yan na naman. Reklamo na naman mga kapatid. Na po. Pero again, si Noah po, nagiging Jonah kasi naisip ko yun. Si Noah po ay sumunod po sa atin pong Panginoon. At hindi siya nagpumilit doon. Alam niyo po, mahirap, pinaranasan po ni Noah. Salamat na lang sumunod siya, nalagyan niya ng bintana. Kung hindi, nasuffocate si Noah kung walang bintana. Namatay sila sa iba't ibang uri ng amoy ng mga hayop doon. Po, sa dami ng mga dumi po doon. Kaya pinalagyan ng bintana na po ng atin pong Diyos. Na po, kaya naman, kung tayo po ay naka-lockdown din ngayon, iba natin kapatid, sila Pastor Dan, hanggang sa 1 linggo pa yata, naka-lockdown si Noah po ay nagtiis, nagtiyaga, tiis lamang po Pastor, no? Tiis lamang po yung mga naka-lockdown. Kaya mga bata, tiis lang. Sa ngayon kasi nalulungkot ako, na po, marami pong natututong magsinungaling. Nasabi ko na to dati, may mga matanda, para lang makalabas, dinadaya nila yung kanilang edad, nagpapabata. May mga bata, dinadaya din nila ang kanilang edad, nagpapatanda. At nakakalungkot pa ang iba, tinatago yung kanilang mga bata, maisama lang sa paglabas. Yung aking apo, pinuntahan namin, tanong sa amin, Lola, kailan ba mawawala ang checkpoint? Sabi ni Lola, wait lang, apo. No, wait lang, apo. Gustong pumunta sa bahay, kaya lang meron pang checkpoint. Na po, mga kapatid, alam niyo po walang blessing po doon kapag tayo po sumusuway. Na po, si Jonah, si Noah, kaya po sa pinagpala ng Panginoon, mga kapatid, naligtas ang kanyang buong sambahayan dahil siya po ay sumunod sa atin pong Diyos. Kaya kung sinasabing stay at home, kung hindi ka rin lang frontliner, stay at home. Purihin po ang dakilang Diyos. So, pangatlo po iyon. Sumunod po tayo sa iniutos ng ating Diyos sa atin. Pang-apat. 5 kasi ito, no? Noah hear God's warning about things in the future. Ito po yung manifestation ng pananampalataya. Hindi pa niya nakikita ang magaganap sa hinaharap, mga kapatid, pero kanya po itong pinaniwalaan at na ito po ay magaganap. Sabi ng Hebrew 11 verse 1, sabi nga ang pananampalataya ay pagtitiwala na nangyayari ang alimang mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Alam niyo, sa totoo lang, yung salitang baha o flood, ito po ay foreign word kay Noah. Sapagkat nung time na yun, hindi pa naman sila nakaka-experience ng baha. Pero pinaniniwalaan na ni Noah na gugunawin ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. At ginawa pa ito ni Noah hindi naman sa patag, kundi sa mataas na lugar. Sa bundok nga. At lalo siyang pinagtatawanan ng mga tao. Aba, nabira naman talaga itong si Noah. Gumagawa ng sasakyan. Arko, paano lulutang yun? Doon sa mataas na lugar. Ano po, para bang isip pa nila may topak ito pong si Noah. At araw-araw sinasabi sa kanila, gugunawin ng Diyos ang mundo, magsisi kayo sa kasalanan kasi yung kanyang ilang sukdulan na raw sa kasamaan. At tiyagaan po sila ni Noah for 120 years. Dahil ito pong si Noah, mga kapatid, ay nagbigay ng atensyon sa babala, o instruction ng ating Panginoon sa kanya. So, if you want to save from destruction, you must hear God's warning about things in the future. Kaya sabi po ng Hebrew 4:7, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo. Sa English, today, when you hear the voice of God, do not harden your heart. Mga kapatid, wag po natin patigasin ang puso natin. Kung ang instruction ng government, DOH,
babala ng ating pamilya, pakinggan po natin. Lalo na po ang babala ng ating Diyos. Di ba? Sabi po ng Hebrew 11:7, dahil sa pananalig sa Diyos, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari na hindi pa niya nakikita. So, diyan natin ginawa yung punto natin ika-4. Gumawa siya ng isang daong upang siya at ang kanyang sambahayan ay maligtas. Sa pamagitan nito'y hinatulan niya ang sanlibutan at siya'y ibinilang na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. So, kaya naligtas ito pong si Noah, mga kapatid, pinakinggan niya ang warning ng ating Panginoon. Sa ngayon, maraming napapahamak dahil matapos silang pagsabihan, matapos silang mapakinggan ang warning, mga kapatid, hindi po nila pinakinggan. Sabi ng tatay, sabi ng nanay sa anak, anak, huwag kang magmamaneho ng lasing. Naglasing. Nag-drive. Aksidente ang kinahantungan. Naputulan ng paa, yung iba namatay pa. Anak, huwag kang magdadrive nang wala kang lisensya. Nagpilit nag-drive na walang lisensya, nahuli. O di ba? Marami pong ganyan, mga kapatid. Huwag kang lalabas ng walang mask. Lumabas ng walang mask. Natsyempuhan, merong patrol. Di dampot, penalty, 2.5. 1.5. Diyan nga po, na nakaraang Friday, galing ako ng barangay. Merong humihingi na kabataan ng certification. Dahil daw magpe-penalty siya ng 2.5. Dahil minor de edad, nasa ECQ pa noon, naharang, pupunta po ng Pilaryata, Prambalanga, naharang ng marshal. Nung tinanong ang edad, minor de edad. So, ang kinaso curfew, penalty. Sapagkat, bawal lumabas pa rin. Minsan, kaya may napapahamak, ayaw nilang makinig sa payo at mga babala. Kung dinedma ni Noah, mga kapatid, ang instruction o warning ng ating Panginoon, malamang napahamak din po yung kanya pong pamilya. Pero dahil si Noah po ay nakinig sa instruction ng ating Panginoon, yun, save sila. Kaya, do not ignore the message of God. Kung pinipreach ang salita ng Diyos, mga kapatid, pahalagahan po natin, wag po natin ito ignore. Ngayon, again, Sunday tayo ngayon, pinapangaral natin ang salita ng Diyos, araw ng ating worship, pahalagahan natin ito at maging attentive po tayo. Si Lot, inutusan ng Diyos. Diba? Sabi sa kanya, kung ganawin ko na ang Sodom and Gomorrah, sabi sa kanila, punta kayo sa lugar na yun. Sabi ni Lot, malayo po doon, dito na lang. O sige, punta na lang kayo dyan. Halimbawa, nandito po sa Ambuklaw. O sige, punta na lang kayo dyan sa ano yung kaila Biron na lugar? Ano yung lugar nila Biron? Riverside. Punta lang kayo Riverside. Kaya lang walang lilingon sa inyo. Takbo silang 4. Pero yung ginawa ng asawa ni Lot, lumingon. Hindi nakinig sa warning. Hindi nakinig sa instruction, kaya naman siya pinaiwan at naging haliging asin. Mga kapatid, napakahalaga po ng pakikinig sa instruction ng atin pong Panginoon. Ngayon, marami tayong mga narinig ng mga instruction, mga babala sa atin, mga kapatid, pakinggan po natin ito. At panghuli, preach the message of righteousness. Ipangaral po natin ang mensahe po ng katuwiran. Sabi po ng 2 Peter chapter 2, verse 5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. So, si Noah lamang po ang naligtas at ang kanyang buong sambahayan. Anong dahilan? Si Noah lamang po ang nangangaral ng matuwid na pamumuhay. Mga kapatid, ang pangangaral po ng matuwid na pamumuhay, double-edged sword po yan. Ikaw po ang unang tinatouch ng Lord. Ikaw po ang unang pinapaalalahanan ng Panginoon. Di ba? Na tayo po ay mamuhay na ganap. Na po, tayo po ang unang pinipid po ng Diyos. Kaya, katulad po ng panahon po ni Noah na ipinangaral niyang katuwiran, kailangan po ngayon ng mundo
Kailangan po ngayon ng ating bansa, ng ating bayan, ng ating mga kapwa Pilipino na makarinig sila ng pangangaral ng katuwiran, ng pangangaral ng kaligtasan. Sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, dahil sa takot ng mga Pilipino, natakot ng mga tao, dahil sa paghahanap nila ng mga solusyon sa problema nating kinakaharap, kung ano po ang mauso sa FB, sa social media, yung blower, halimbawa, ito po raw ay nakakapag-circulate ng hangin, ang dami nagbilihan. Ang saging daw ay nakakatulong, yon, bilihan ng saging. Ang kalamansi daw ay nakakatulong, vitamin C, vitamin C, vitamin C. Di ba? Ang luya daw ay nakakatulong, bilihan ng luya. So, ang tao po'y mabilis maniwala. Ang tao po'y mabilis tumanggap. Minsan nga kahit po yung mga maling aral, tinatanggap na ng mga tao. Kahit minsan hindi totoo, tinatanggap. So, ano ibig kong sabihin? Ito po yung time na tayo po bilang mga Kristyano ay mag-arise. Ito po yung time na tayo po mga Kristyano ay tumindig. Na ipangaral natin ang pamumuhay ng katuwiran. Gamitin natin ang social media, i-post natin sa FB, gamitin natin ang Messenger. Kung gusto mo, kung kaya mo ng YouTube, mga kapatid, yun ang i-post mo. Kaya nga salamat, yung mga kapatid natin ngayon natututo ng mag-post kung ano yung tama, lamang na i-post. Hindi na yung mga fake news na nagdudulot ng paalala at mayroon ng warning dyan. Ano po, pwede tayong hulihin, parusahan, kung mga fake news. Kaya mas maganda, i-share na lang natin yung mga gospel. Ng tao po'y pwedeng maligtas sa pamagitan ni Jesus. At pamuhay po natin ang katuwiran. Purihin po ang dakilang Diyos. Ngayon, nasa tahanan ang mga tao, may tsansa pa silang makapakinig. Alam niyo po, kapag nawala ang COVID, may tendency na mga tao ay bumalik sa pagkabisi. Di ba? At mawalan na tayo ng tsansa o pagkakataong may share sa kanilang gospel. Kaya ngayon, habang naka-lockdown tayo, habang may mga ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ, na pa mga kapatid, ang mga tao ay nahinto, hindi gaanong lumalabas, may time po sila na makarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat kung iyan ay matatapos na, baka hindi na po nila pansinin ang salita ng Diyos. At lalo na po tayo, bilang mga Kristyano, wala tayong gawain, physical, gathering, ngayon po'y online tayo, nawa po, huwag nyo pong kasasawaan, pakinggan ang mensahe ng katuwiran. Ano po? Ang aral po ng ating pong Panginoon, at tayo naman din po ay inuudyukan na ipangaral po natin ito sa iba. So, pa-conclude na po tayo. Kung nung panahong iyon, si Noah po ay naligtas sa pamagitan ng arko, sa panahon po natin ngayon, ang tao po ay maliligtas sa pamagitan ni Jesus. Ano po? Dahil si Jesus lamang po ang inialay ng Diyos sa mundo para maging katubusan ng bawat kasalanan ng tao na kung sino mang sasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng tinatawag na buhay na walang hanggan. At si Jesus, hindi lamang tayo kayang iligtas sa pandemya na ito, tayo po ay kayang iligtas ni Jesus sa tunay na kaparusahang nakaamba sa lahat ng taong namumuhay sa pagkakasala. Sapagkat ang sabi ng Romans 6:23, meron man dyan? Di ba? Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit salamat sa Diyos. Ano po? Ay matatamo natin sa pamagitan ni Jesus ang buhay na walang hanggan. Kung panahong iyon, si Noah po at ang kanyang pamilya ay naligtas at walo lamang po sila sa pamagitan ng arko, ngayon po ang tao po'y maliligtas sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Kung noon ay walo lamang naligtas, ngayon po sa pamagitan ni Jesus ay higit sa 8. Marami. Hanggat maaari nga, lahat ng tao, ang gusto ng ating Panginoon ay maligtas. Kaya lang, nasa atin po bilang mga tao, nakausap din po natin yung mga tao na hindi pa Kristyano, na wala pang ugnayan sa Panginoon, pwede po kayong maligtas sa pamagitan ng inyong pong gagawing pananampalataya at pagtanggap kay Jesus bilang sarili niyong Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Nasa inyo po ang pagpapasya. Nasa inyo po ang pagpapasya. Ano po? At dito po, sa Genesis chapter 8 verse 1, hindi na maglit sa isipan ng Diyos si Noah at ang lahat ng hayop na kasama niya sa daong.
Kaya't pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. Itong napakaganda. Hindi na waglit sa isipan ng Diyos si Noah, ang kanyang pamilya at lahat ng mga hayop na kasama niya. Naalala sila ng Diyos. Mga kapatid, ngayon din po, hindi po nawawaglit sa isipan ng Diyos. Naalala po ng Diyos, tayo pong mga nasa tahanan. Alam niya po kung ano po yung atin pong ginagawa. Alam niya po yung atin pong kalagayan. Kung paano pong pinunuan ng Diyos, pinaghanda ito pong si Noah sa kanila pong pangailangan sa loob na 1 taon at 10 araw, mga kapatid. Alam naman po natin, iyan din pong ginagawa ng Diyos sa atin. Sabi ko nga kanina sa Don Watts, kung kailan nga po tayo ECQ, doon naman sunod-sunod yung dating ng ating mga bigas. Konting ulam na lang. Kung meron kang dilata, meron kang tanim na gulay, di ba? At kung araw ng palengke, bili ka ng isda, bili ka ng baboy, bili ka ng manok. So, sobra-sobra pa yung atin pong kinakain. Hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon. Kung paanong si Noah ay hindi po pinabayaan ng Diyos. Di ba? Purihin po ang dakilang Diyos. Kaya kung sila pinalockdown, na-lockdown din po tayo, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. At ano pa po ang ginawa ng Diyos? Sabi kanina, balik natin, Rachel. Ayun na pala. Kaya't, anong ginawa? Kaya't, pinaihip niya ang hangin at nagsimulang humupa ang tubig. The water subsided. Mga kapatid, di ba? Naniniwala tayo dyan, mga kapatid, na ang Diyos ay pwede pong isang ihip lang magsugo ng hangin upang ang COVID na ito, ako ang panalangin namin sa Don Watts, magplato na. At sandaling nagplato na. So, ang ginawa ng Panginoon, after 150 days, na tumaas ng tumaas ang baha, alam niyo po ba kung gaano kataas ang baha? Tumaas pa po ito ng 25 feet sa pinakamataas na bundok. Kaya nagpalutang-lutang ito pong arko ni Noah. At after 150 days, ang ginawa po ng Diyos, pinaihip ang hangin at nag-start humupa ang tubig. Nag-subside ang tubig. After 150 days, yun pong nakalagay sa Bible, tuyo na po ang lupa. Tuyo na po ang tubig sa lupa. At naniniwala tayo ng COVID na ito, mga kapatid, ay pwede pong humupa. Magplato, at sandaling magplato, mga kapatid, sabi na nakaraan, 20,000 a day, naging 22,000 a day. Narinig yan ng mga mananalangin ng mga Pilipino. Pinagpray po ito, kinabukasan naging 14,000, kinabukasan naging 16,000, mga kapatid. Ngayon ang prediction, ito daw ay sasampa, papalo ng 40,000 sa katapusan ng September a day, mga kapatid. Wow! Binabangga po natin iyon. Di ba? Na magplato ang COVID na ito, mga kapatid, at sandali, isang ihip lang ng hangin, kung paano ang tubig ay bumaba. Ang COVID na ito ay bumaba ang mga cases, humupa ang mga cases, at totally maglaho na ito. Amen po ba? Amen po ba kayo dyan? Hallelujah! Amen! 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 Hallelujah! At yan po ang ating dinideclare. Ano po, yung mga nasa critical na kalagayan sa inyo pong mga tahanan, ano po, critical situation, may hirap na kalagayan, mga kapatid, kayo po'y lalaya, kayo po'y gagaling, yung mga kinakapos po sa pangailangan, pinansyal, may mga pagkakautang, mga kapatid, bibigyan kayo ng Diyos ng bagong opportunity, bibigyan kayo ng Diyos ng bagong trabaho, mga kapatid, yung mga may sakit, kayo po ay gagaling at magiging malaya. Amen po ba? God will save us from destruction. Kung paanong si Noah, mga kapatid, i-recap po natin 5 bagay. Ano po yan? Nasaan? Ano? Ayan. Live right in the midst of unrighteous world. Walk in close fellowship with God. And do of what God has commanded him to do. Or commanded us to do. And hear God's warning about things in the future. And preach the message of salvation. Again, paalala, ang Panginoon ay darating sa panahong kung ano po ang nangyari sa panahon ni Noah. At kung iyang mga katangiang iyan ay naging katangian ni Noah, iyan po, mga kapatid, ang atin pong pagyamanin
sa atin pong mga buhay sa kasalukuyan. May kakayahan tayong makapamuhay ng matuwid sa gitna ng kasamaan. Bantayan natin ang ating relasyon, maging buhay po ito, yung atin pong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya maintain sa atin yung mga Christian discipline, at kung ano po yung kanyang mga instruction, mga kapatid, kung paano kay Noah, naging madali yun, hindi yung mahirap yun. Hindi yung madali yun, pero naging madali para sa kanya. Sapagkat, sabi nga, ganun na lamang ang kanyang pagsunod, full-heartedly. Kaya kahit manghirap, manghuli ng, biro nyo kung yung hindi sumunod si Noah sa instruction ng Diyos, na yung lagyan ng pinto sa gilid, at kung hindi tamang sukat, ang inilagay niyang butas doon sa pinto, baka hindi nakapasok ang elepante, baka hindi nakapasok ang mga giraffe. Ano pa? Pero tamang instruction, pinakinggan niya. Kasi nga, para makapasok ang elepante na malalaki, at mga giraffe, mga patid, makayupo. Diba, pansinin niyo po? Yung po sinunod niya lahat. At siyempre, sa kaligtasan din po ng pamilya, may warning ang Diyos, kahit malayo pa, after 120 years, doon pa lang na-fulfill, mga kapatid, wow, siya naman po nag-benefits. At habang ganun po yung mga kalagayan ng mundo, noong time niya mga kapatid, hindi po nanawa si Noah mangaral ng mensahe ng katuwiran. At iyan po ang ating pong ginagawa hanggang sa kasalukuyan. Ang Diyos po magpala ng kanyang nga pong mga salita sa bawat isa po sa atin. Manalangin tayong pagpalang Ama, maraming salamat, buhay kayong Diyos na makapangyarihan. Ayan yung nga po yung mga katotohanan ng salita mo na aming napakinggan, Lord God, ay matanim sa aming puso, mag-uhay ito, hindi lang ng 30, 60, kundi 100% pa. At kung paano ang buhay ni Noah noon, ito rin po ang maging buhay namin ngayon. Maraming salamat sa inyong kamay namin na entras, maging mga personal na kahilingan ng aking mga kapatid. Sige po, sabihin niyo po yan sa Panginoon. Hindi ko po mabasa kung meron kayong mga mensahe na po o mga prayer requests. Lord God, puniin niyo po yung pangailangan ng aming mga kapatid. Kung saan, Lord God, yung mga kinakapos sa kabuhayan, sa pangalan ni Jesus, minsan pang i-provide mo ang kanilang nga pong mga pangailangan. Muling lumakas yung kanilang nga pong mga pinagkakakitaan at kabuhayan. Yung mga kapatid namin nasa hospital, makalaya na po sila, makalabas na po sila roon, at may provide yung kanilang mga pangangailangan. In the name of Jesus Christ, yung mga naghihintay ng tawag, palabas ng bansa, Lord God, makalabas na po sila. In Jesus' name, si Kuya Francis, yung needs po niya, sila Pastor Ambi, yung kanyang family na babalik abroad, Lord God, at iba pa na yung mga kasama, sa inyo namin sila, ini-entrust in the name of Jesus Christ. Yung mga may problema sa pamilya, Lord God, sa anak, sa asawa, sa kapatid, sa magulang, sa manugang, sa biyanan, sa inyo namin po ito, ini-entrust in the name of Jesus Christ. At yung aming city of Balanga, sa inyo namin kamay, ini-entrust sa mga leader namin, hawakan niyo po ang kanilang mga buhay, yung mga hospital sa buong probinsya namin, sa inyong kamay namin pinagkakatiwala, yung mga frontliner, salamat sa kanilang mga buhay, patuloy po silang makasurvive, laban po sa sakit ng pandemya na ito, ng COVID, at yung mga nasa severe cases, makalaya po sila, makarinig po sila ng gospel, Panginoon. Huwag mong hayaan na may mga buhay na pumanaw, na hindi nila tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang Lord and Savior. Kaya bigyan mo sila ng tsansa, puwang, Panginoon, na marinig nila ang mabuting balita, magkaroon sila ng uhaw at gutom, na hanapin kayo sa kanilang apong buhay. Lord, pinagpapala namin ang ekonomiya ng aming probinsya, ekonomiya ng aming bansa, yung mga leader namin, lalo na po ang aming Pangulo, dalawang Pangulo, yung mga nasa Senado, nasa Kongreso, nasa Judiciary, Panginoon Diyos, Lord God, sa inyong kamay namin pinagkakatiwala, patuloy po silang maging united, Panginoon, in the name of Jesus. Yung mga issue sa aming bansa, sa inyong kamay namin ina-entrust, yung kaming election, in the name of Jesus Christ, ikaw po ang maglalagay sa isipan ng mga Pilipino sa tamang tao na aming pipiliin para iboto. Sa inyong kamay namin i-entrust ang kaayusan sa pangalan ni Jesus, ang patas na eleksyon sa darating na 2022. Salamat ng marami. Lahat ng iyan sa inyo namin ini-entrust. Ang CDC sa inyong kamay namin pinagkakatiwala. Ikaw magpo-provide ng aming kailangang halaga para mapasimulan namin yung aming pong venue sa Porles. Salamat sa iyong provision. Ikaw po may-ari ng ginto't pilak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salihan po natin ng pag-aalaala ng ating pong communion.
Ayan. Alam po naman natin ang essence ng ating pong ginagawa. Kung gaano po tayo kamahal ng ating Diyos. Ano po? Sa atin pong pag-aalaala, sa atin pong communion. Salamat sa kanyang katawan na tumanggap ng dati at bugbog na pwede po tayong gumaling dahil sa ating pananampalataya. Salamat sa kanyang dugo ano po, na nagbigay ng kapatawaran para sa atin. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo nung gabing si Jesus ay ipagkanulo. Siya po'y dumampot ng tinapay at nagpasalamat, pinaghati-hati niya po ang tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo, Lord God. Ang tinapay na ito simbolo ng inyong katawan. Salamat sa iyong katawan na tumanggap ng mga late at bugbog na nagsilbing daan. Anumang uri ng sakit, meron kami, pwede kaming gumaling. Sa aming pagpartik ng bread, Lord God, anumang karamdaman, meron ng bawat isa ay makatamo sila ng ganap na kagalingan at himala. Hindi lang physically, maging emotionally, financially, materially, relationally, at spiritually. Salamat po. Inaalala po namin ang ginawa mong ito na pagmamahal sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Kanin po natin. Ngayon hindi naman po matapos maghapunan, hinawakan niya po ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Manalangin tayo, Lord. Salamat po. Sabi ninyo sa salita, Hebrew 9:22, kung walang paggugubo ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya salamat, hindi kami perfecto, nagkakamali kami, pero every time na kami lalapit sa inyo, salamat lagi sa inyong pagtanggap at pagpapatawad para nga po sa amin. At dahil diyan, Lord God, nagkaroon kami ng power to say no to sin. At sa pamagitan ng inyong dugo, ito po yung naging protection namin. Ito po ang nagsasalba sa amin sa pang-araw-araw. Salamat, di mo lang kami nilinis. Binigyan mo pa kami ng kapangyarihan laban sa anumang uri ng pandemya. In the name of Jesus Christ. Laban sa gawa ng dyablo na tumutokso sa amin. Maraming salamat. Kaya amin pong inaalala ang inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo na pag-ibig sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Inumin po natin. Sapagkat sa tuwing tayo po'y kakain ng tinapay at iidom ng saro, ating pura'y pinapahayag na po ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihin po ang Diyos po magpala para po sa atin. Ano po? At sa ating giving, ayan, pwede po kayo mag-text. Ano po? Sabi ko po sa inyo, ano po? Hindi po yun biro. Ano po? Yun din po yung totoo. Ano po? Pero napakahalaga na tayo lang makwarantin yung mga kaloob natin, tithes natin, mga kapatid. Ano po? Yung para sa Diyos, ibigay po natin. At yan po yung mag-aatid ng pagkapala para nga po sa inyo pong lahat. Nawa po kayo higit na sumagana, hindi lang sa pananampalataya, maging sa pagkawang gawa. At pagpalain kayo ng Diyos, sobra pa sa inyong pangangailangan, nang kayo po, tayong lahat ay makapagkawang gawa. Salamat po. Ang pagpapala po ng Diyos ay tanggapin po natin. Sa ating pagtatapos, maraming salamat. Ngayong umaga, aming Ama, na kami inyong pinangunahan. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po, malayang na ipahayag ang inyong mabuting balita. Hayaan nyo nga po, Lord God, ang buhay namin ay pakaingatan po ninyo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Gawin niyo rin po kami pagkapala, katulad ni Noah na naging pagkapala para nga po sa iba. Salamat po ng marami. Lahat ng ito ay aming panalangin sa inyo. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal, sa iyo po ang pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen! 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 Hallelujah! Yun po, happy birthday po kay Kuya Jim. Ayan, kay Kuya Jim Gonzales, happy birthday po. Ayan, sa iba pa natin mga kasama, happy birthday po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Meron pa ba? Happy birthday? Wala na. Ayan, si Kuya Jim lanahan dito. Praise the Lord. Yun naman po. At happy anniversary po kung meron pang mga nag-anniversary. Praise the Lord. God